Sa loob ng 73 magkakasunod na taon, hindi nakaranas ng kapayapaan ang Korea. Nagsimula ito sa isang pagsabog ng labanan noong unang bahagi ng 1950s na pinag-away ng dalawang magkasalungat na estado sa Korea na may magkaibang pananaw tungkol sa kanilang kinabukasan at may malalakas na taga-suporta sa bawat panig na determinadong magwagi. Sa loob ng 7 dekada, ang digmaang iyon ay tila naipahinga, ngunit hindi ito tuluyang natapos at ang dalawang naglalabanang bansa ay namuhay sa isang nagyayelong alitan mula noon. Sa Timog Korea, ang mabilis na modernisasyon at pagtaas ng yaman ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng sopistikadong arsenal, kabilang ang makabagong sandata, advanced na barko at eroplano, at balang araw, isang aircraft carrier. Sa Hilaga naman, ang kombinasyon ng totalitaryang pamamahala at sandatang mula sa panahon ng Soviet ay nagbunga ng isang hukbong may higit sa 1 milyong sundalo, isang lumalaking arsenal ng nuklear at marahil ang pinakamapanganib sa lahat, daan-daang libong espesyal na puwersa. Kilalanin natin ang Korean People's Army Special Operations Forces o kung tatawagin natin sa video na ito, North Korean Special Forces na tinatayang nasa 200,000 na katao. Mukhang maayos ang kanilang pagsasanay at kagamitan gamit ang pinakamodernong kagamitan na kayang bilhin ng kanilang supreme leader. Ang North Korean Special Forces ay kabilang sa pinakamisteryoso at mapanganib na sandata sa buong arsenal ng bansa. Sa edisyong ito ng ating Special Operator Series, tatalakayin natin ang kalikasan ng North Korean SOF. Ipapaliwanag ang mga misyon na kanilang isinasagawa at susubukan nating alamin kung gaano ba talaga kalaki ang banta nila sa kanilang mga kapitbahay sa Timog Korea. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Formation and history, kahit sa mga tila walang kwentang paksa, ang tunay na kalikasan ng buhay sa tinaguriang Hermit Kingdom ay mahigpit na binabantayan. Kaya kapag sinusubukan nating ilahad ang kasaysayan ng isang unit na kasing lihim ng North Korean Special Forces, hindi natin maibabahagi ang lahat ng tiyak na detalye na karaniwan nating maibibigay sa Navy SEALs o sa British SAS. Ngunit kahit na sa mga pinakalihim na ahente ng Hilagang Korea, may alam tayo tungkol sa kanilang pinagmulan at kung paano sila nakarating sa kanilang estado ngayon. Ang unang palatandaan na ang Hilagang Korea ay nagdevelop ng makabuluhang special forces ay bumalik pa noong 1966. Hindi pa umaabot sa 1 dekada at kalahati matapos ang armistice na opisyal na nagtapos ng digmaang Korean. Sa taong iyon, sinimulang guluhin ng Hilagang Korea ang demilitarized zone na naghihiwalay sa kanila at sa Timog Korea sa pamamagitan ng mga raid na tumatawid sa hangganan na nilayong sabay sa digmaan sa kalapit na Vietnam. Noong panahong iyon, ang Timog Korea ay matalik na kaalyado ng Estados Unidos at habang desperadong sinusuportahan ng US ang Timog Vietnam, nakita ng Hilagang Korea ang pagkakataon na maghasik ng kaguluhan sa rehiyon, buksan ang isa pang front sa proxy war ng Amerika at maaaring samantalahin ng Hilagang Korea, China at Soviet Union ang biglaang pagbabago ng kapalaran. Sa kasamaang palad para sa Hilagang Korea, hindi sapat ang mga raid para muling pasiklabin ang digmaang Korean. Ngunit nakatamo pa rin ang kanilang mga tropa ng mahalagang karanasan sa pag-ambush sa mga sundalong Timog Koreano na nakapwesto sa mga patrol at outpost. Mahigit 100 sundalong Timog Koreano at 15 Amerikano ang nakitil noong 1966 at 1967 sa daan-daang pag-atake na isinagawa ng bagong unit ng Hilagang Korea. Ipinapakita na nito ang galing ng mga Hilagang Koreano. Ang DMZ noon ay hindi rin gaanong naiiba sa ngayon. Puno ng harang, watchtower, mina at mga patrol na kailangang lampasan ng mga North Korean. Isang gawain na nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Sa ilang taon ng pag-atake, 3 insidente ang namumukod tangi. Una ay ang Blue House Raid, isang tangkang isagawa ng 124th Army Unit. Unit noon sa North Korea na nakatalaga sa subversive at guerrilla operations laban sa Timog upang kitilin ang diktador ng Timog Korea na si Park Chung-hee. Sa raid na ito, 31 sundalong Hilagang Koreano ang tumawid sa DMZ, nakasuot ng uniforme ng militar ng Timog Korea at may dalang submachine gun, 8 granada, 1 pistol at anti-tank mine. Doon, namalagi sila ng 2 araw sa DMZ bago makatakas sa isang grupo ng mga woodcutter na nakaligtas at nag-report sa pulis ng Timog Korea. Sa gitna ng malawakang paghahanap,
nakarating ang Unit 124 sa kabisera ng Timog Korea at nakalapit ng 800 metro sa presidential residence. Umasa silang makakalusot sa kanilang mga uniforme ng Timog Korea. Nang mapansin ng isang pulis ang kanilang presensya, nagkaroon ng palitan ng putok at nagpatuloy ang manhunt ng karagdagang 2 araw bago mapatay ang lahat maliban sa 2. Sa 2 nakaligtas, ang isa ay nakabalik sa North Korea at naging general, habang ang isa naman ay nakulong sa Timog Korea ng dekada bago mapatawad at napunta sa trabaho bilang human rights advisor at religious minister. Kasing dramatiko, kung hindi man mas matindi pa, ang pangyayari isang araw pagkatapos nito nang maharang ang isang US Navy spy ship na tinatawag na USS Pueblo sa international waters malapit sa baybayin ng Korea. Sa pag-atake sa barko, kumitil ang North Korea ng isang Amerikanong sundalo at kinidnap ang 82 pa bilang bihag. Dinala ang mga ito pabalik sa North Korea kung saan sila nanatili ng higit sa 1 taon bago nakipagkasundo ang US para sa kanilang pagpapalaya. Noong October 1986, isang unit ng 120 Special Forces Commandos ang lumapag malapit sa isang baryo sa Timog Korea na may layuning magtatag ng popular insurgency laban sa Timog. Sa huli, nabigo ang kanilang plano. Sa loob ng 2 linggo, nahuli ng Timog Korea ang lahat maliban sa 3 sa mga hilagang Koreano na nakapasok at hindi alam noon ang kapalaran ng 3 iyon. Bagamat ito ang huling tangkang mass infiltration ng hilagang Korea sa Timog noong panahong iyon, nagsilbi itong malakas na paalala ng kakayahan ng hilaga at ng kanilang kapasidad na maghasik ng kaguluhan. Nagpatuloy ang mga raid hanggang 1969 at pagdating ng dekada nang naging halos impenetrable na ang DMZ, nakamit na ng mga tropang hilagang Koreano ang kritikal na karanasan upang magplano at potensyal na isagawa ang katulad na mga atake. Sa kabuuan, 70 Amerikano at 299 na South Korean na sundalo ang nakitil laban sa halos 400 mula sa hilagang Korea. Ang kaunting intelligence na nakalap mula sa isang nag-iisang nahuling miyembro ng Unit 124 ay nagbigay ng maagang pananaw kung ano ang eksaktong ginagawa ng unit. Nang ikumpara ang impormasyon mula sa soldier na iyon at iba pang nahuling miyembro sa datos ng Timog Korea, lumitaw ang imahe ng isang lihim na unit na binubuo ng 80 to 90 teams na bawat isa ay may 30 operatives. Pinili ang mga tropa batay sa kanilang performance sa hilagang Korean Armed Services, lakas ng katawan, at sinanay sa marksmanship, hand-to-hand combat, at sa doktrinang komunismo ng North Korea noong panahong iyon. Natutunan ng Timog Korea na ang mga tropa ng hilagang Korea ay gumugol ng mahabang panahon sa timog ng DMZ, na halos tinanggap ng kanilang sariling leader sa hilaga. Nakakatuwa, iniulat ng mga ininterogang dating operatives na handa silang tanggapin ng mga pinahihirapang Timog Koreano na umaasang solusyon ng komunismo sa lahat ng suliranin. Ngunit nagulat sila sa realidad. Mahirap tukuyin kung ano eksaktong nangyari sa lumalaking Special Forces Unit ng Hilagang Korea pagkatapos nito. Tinagurian ang kanilang unit sa loob ng ilang dekada bilang bahagi ng mga operasyon na malinaw na makikita. At kapag nabanggit, ito ay sa pamamagitan ng mga grandiosong pahayag na kilala kay dating diktador Kim Il-sung at sinundan ng anak na si Kim Jong-il at apo na si Kim Jong-un. Sa panahon ni Kim Il-sung bilang supreme leader, inilarawan niya ang Special Forces bilang pinakamalakas na elite force ng buong Korean People's Army at natatanging vanguard force ng armed forces ng Democratic People's Republic of China. Siyempre, hindi nito masyadong sinasabi ang totoong kapasidad nila at karaniwang propaganda lamang. Sa maraming taon, ito lamang ang batayan ng kanluran para sa unit. Maaaring lumago ito bilang ultra-capable elite spec ops force o maaaring na-disband at ginamit lang bilang pampaganda sa mga talumpati ng rehimen. Ngunit noong unang bahagi ng 2010, muling napansin ang North Korean Special Forces habang nagpo-posture ang rehimen ng mas agresibo pagkatapos mamatay si Kim Jong-il at maitaas bilang diktador si Kim Jong-un, na noon ay bata at maingat sa kanyang pamumuno. Sa panahong iyon, marami ang nag-iisip na baka humihina o tuluyang bumagsak ang North Korea. Kailangan ng rehimen ng isang bagay bukod sa mga nuclear test upang magmukhang malakas at nakakatakot, at ang kanilang piniling sandata ay ang Special Forces. Noong 2013, isang white paper report mula sa US Department of Defense ang naglarawan sa North Korean SOF bilang isa sa pinakamahusay na sinanay, pinakamagandang kagamitan, maayos ang pagkain, at lubos na motivated na puwersa sa KPA.
Kung iniisip ng iba na pinili lang ng DOD ang pinakakilay na unit sa gitna ng iba pang hindi gaanong kapanipaniwala, hindi iyon totoo. Ang mga strategic SOF units na nakakalat sa buong Hilagang Korea ay idinisenyo para sa mabilis na offensive operations, internal defense laban sa banyagang atake o limitadong atake sa mga mahihinang target bilang bahagi ng coercive diplomacy. Nag-ooperate sila sa specialized units tulad ng reconnaissance, airborne at seaborne commandos at iba pang espesyalidad. Lahat ay nakatuon sa bilis ng galaw at sorpresa sa atake upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Sa madaling salita, nakamit ng Hilagang Korea ang isang highly versatile na puwersang militar na tila kayang magsagawa ng malawak na hanay ng misyon, partikular sa offensive operations laban sa Timog. Noong 2014, nagpatuloy ang mga spekulasyon sa pamamagitan ng intelligence reports ng Timog Korea na nagsasabing maaaring may higit 200,000 na sundalo ang North Korean Special Forces, isang mas malaking active military force sa Special Operations soldiers kaysa sa kabuuang militar ng United Kingdom, Israel, Taiwan o Germany. Sa modernong panahon, nagpapakita ang Hilagang Korea ng kamanghamanghang bilang ng puwersa na nagpapanatili ng banta sa ika-21 siglo kahit na may matinding international sanctions. Sa mga sumunod na taon, lumitaw ang Special Forces sa military parades, promotional videos at propaganda ng rehimen na malinaw na napansin nilang nakaka-alarm sa mga Western audiences, isang bagay na hindi na nagagawa ng regular North Korean military. Hindi sila regiments na kayang harapin ang Timog Korean Army, lalo na ang mga Amerikano, sa direktang labanan. Sinasabi ng Hilagang Korean Army na parang sila ay human bombs na nagpoprotekta sa sentro ng revolusyon. Modus operandi and structure. Sa papel, mukhang makapangyarihan ng militar ng Hilagang Korea. Ayon sa isang ulat ng International Institute for Strategic Studies, pinaniniwalaang may higit sa 4,000 tanks, 2,500 armored vehicles, 5,500 multiple rocket launchers, 400 combat-worthy vessels, at higit sa 700 combat-capable aircraft at helicopters ang bansa. Bagamat hindi pa nai-adjust ang bilang na ito para sa mga kamakailang arms sales ng Hilagang Korea, ngunit sa realidad, marami sa kagamitan nila ay lipas na, isang uri ng vintage na halo ng Soviet-era gear. Maaaring nakaka-impress sa isang nakatingin lang sa isang walang armas na tao, ngunit hindi ito sapat upang mapagtagumpayan ang napakalakas na militar ng Timog Korea. Sa puntong ito, ang dami ng tropa ng Hilagang Korea ay hindi na kayang puna ng agwat sa kalidad, isang gap na wala silang totoong paraan para ayusin gamit ang kasalukuyang kagamitan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng North Korean Special Forces. Nagbibigay sila ng bagong dimensyon sa posibleng labanan sa Timog dahil sa kanilang kakayahang mag-misdirect, magsagawa ng sorpresa, sabotahe at counter-attack sa mga puwersa ng Timog Korea at magdulot ng kaguluhan sa anumang defensive o offensive na aksyon na maaaring isagawa ng Timog. Tulad ng ulat ng DOD na binanggit natin, ang North Korean SOF ay dinisenyo upang makapasok sa Timog Korea sakaling magkaroon ng malawakang labanan at para atakihin ang mahihinang target, magsagawa ng reconnaissance at raids at pigilin ang posibleng counter-offensive ng Timog Korea patungo sa Hilaga. Kung isasama natin ang layunin ng misyon na ito sa realidad na wala silang ibang ginagawa sa loob ng Hilagang Korea, sa loob ng maraming dekada kundi mag-aral ng intelligence, magplano ng atake, at magsanay sa mga partikular na operasyon na nakatalaga sa kanilang unit, makatuwiran na sabihing mahusay talaga ang mga operatives sa kanilang trabaho. Tungkol naman sa pagkakahati ng personnel sa loob ng puwersa, isang pagsusuri ng open source intelligence company na Janes ang nagpakita na ayon sa Timog Korea, Amerika at International Intelligence, ang North Korean Special Forces ay nahahati sa dalawang pangunahing kategorya, ang light infantry na may 140,000 na tropa at 11th Storm Corps na may natitirang 60,000 na tropa. Sa ilalim ng light infantry umbrella, ang puwersa ay nahahati pa sa 7 light infantry divisions, 5 to 7 reconnaissance battalions, 12 light infantry o mechanized battalions na gumaganap bilang shock troops sa frontline at 3 specialized reconnaissance brigades para mangalap ng intelligence, magsagawa ng sabotahe at assassination. Kasama din dito and 3 airborne brigades para hadlangan at ipagtanggol ang beachheads kung saan lalapag ang regular troops ng Hilagang Korea 7 sniper brigades, kabilang ang 3 para sa Army, 2 para sa Navy at 2 para sa Air Force.
Ang mga sniper na ito ay nakatalaga upang magtago bilang Timog Koreano, atakihin ang mahihinang outposts at pukawin ang pag-aalsa sa ordinaryong Timog Koreano. Ang Storm Corps naman ay binubuo ng tropang sinanay sa unconventional warfare, kasama ang paggabay sa iba pang special operations units at pagsasagawa ng komplikadong misyon sa loob ng Timog Korea. Hindi ito basta-basta hit-and-run attacks, kundi pinalawig na kampanya sa likod ng linya ng kalaban na may minimal na suporta. Tungkol sa mga partikular na target, pinaniniwala ang optimized ang Special Forces para tukuyin at atakihin ang Joint American at South Korean Intelligence at Reconnaissance Apparatus sa loob ng Timog Korea. Kasama sa mga misyon ng North Korean Special Forces, ang pag-atake sa mga air bases at pag-neutralize sa mga ballistic missiles at weapons of mass destruction ng Amerika at Timog Korea. Pinaniniwala ang kasama rin sa kanilang crosshairs ang mga American bases sa Japan, pati na rin ang ilang grupo ng isla sa West Sea ng Korea. Hindi malinaw kung puro military targets lamang ang tinatamaan ng Special Forces. Sa isang total war scenario, posible rin na magsagawa sila ng atake sa economic or infrastructure targets, or kahit sa mga sibilyan. Anuman ang kanilang layunin, malinaw na bawat detachment ng Special Forces ay inaasahang kayang pamahalaan ang sarili nitong operasyon at magpatuloy kahit may limitadong suporta sa mahabang panahon. Mula sa kanilang pagpapakita sa military parades, satellite imagery ng training grounds at intelligence sources, malinaw na nakakatanggap ang Special Forces ng pribilehiyo sa ilang hardware na panaginip lamang ng karaniwang tropa ng Hilagang Korea. Sa itaas ng listahan at praktikal na pinakamahalaga ay pagkain. Habang mas maayos ang pagkain ng karamihan sa North Korean military kumpara sa average na civilian, malaking kaibahan ang mas maayos kaysa sa peasant class at tunay na maayos ang pagkain. Ang Special Forces ay kumakain ng maayos at may bukas na access sa armories ng bansa. Mayroon silang mas modernong eroplano na pwedeng magdala sa kanila sa pamamagitan ng parachute sa likod ng linya ng kalaban sa Timog Korea sakaling may atake. Pinaniniwala ang nag-ooperate rin sila sa mga base na may underground runways na mahirap targetin ng Timog Korea. Ang Storm Corps ay pinaniniwala ang may access sa ilang klase ng submarine, kabilang ang high-speed semi-submersible landing craft na kayang mag-transport ng libu-libong operatives. Sanay ang kanilang puwersa sa urban warfare, mountain warfare, at nighttime warfare. Ang dami ng snipers sa kanilang arsenal ay nagpapahiwatig na kaya nilang magsagawa ng asymmetrical guerrilla-style attacks at grueling operations na kayang gawing lungsod ng digmaan ang Seoul. Bukod dito, naiiba ang Special Forces sa istrikto at dogmatikong military ranks ng Hilagang Korea dahil idinisenyo silang mag-operate outside the box. Marami sa kanilang unit ay binubuo ng kababaihan na sinanay at handang lumaban kasama ng mga lalaki. Sila ay highly interdisciplinary, pinag-iisa ang naval, aerial, covert at shock troop elements sa iisang istruktura. Pinaniniwala ang kayang makipag-coordinate sa cyber warfare units ng Hilagang Korea upang planuhin ang mga atake. Gumagamit sila ng mga propeller-driven biplanes na gawa sa tela at kahoy, parang luma ngunit halos invisible sa radar. Ang kanilang reconnaissance agents ay sanay sa psychological warfare, document forgery, at kidnapping ng parehong military at civilian VIPs, kaya posible silang magsagawa ng mga hostage crisis na kadalasang nakikita lang sa Hollywood. Pinaniniwala ang mayroon silang sapat na stolen o replicated American at South Korean uniforms upang maitago ang malaking bilang ng tropa at optimized silang mag-operate sa maliliit na unit. Ang pinakamaliit na unit ng Special Forces ay pwedeng binubuo lamang ng 3 hanggang 5 sundalo. Pinaniniwalaan din na may hawak silang biological at chemical weapons, kabilang ang weaponized anthrax, mustard gas, sarin at iba pa. Enduring questions. Pagdating sa huling pagsusuri sa North Korean Special Operations Forces, may isang tanong na nangingibabaw sa lahat. Magaling ba talaga sila? Siyempre, hindi natin masasabi ang tungkol sa mga operasyon na hindi natin alam. Maaring maliliit na infiltration sa Timog Korea o tahimik na insidente sa mga kalapit na isla na ayaw ipaalam ng Korea sa mundo. Ngunit sa abot ng ating kaalaman, wala pa silang aktibong labanan mula pa noong 1960s. Sa ganitong hindi pa nasubok na puwersa, imposibleng malaman kung katumbas ba sila ng ilan sa pinakamahusay na operators sa buong mundo o isa lang silang paper tiger.
isang dating American Green Beret na naglingkod sa South Korea na nagsalita ng anonymously sa Business Insider ay nagsabi na sa kanyang pagsusuri, magiging malaking hamon ang North Korean SOF sa isang full-scale war. Ayon sa dating sundalo, mayroon tayong teknolohikal na kalamangan at kayang ibalik ng ating mga eroplano at missile sila sa Stone Age, pero ipaglalaban nila ang kanilang Diyos. Mula pagkabata, pinalaki sila sa isang cultish environment kung saan ang supreme leader ang kanilang Diyos. Fanatical at matibay sila. Ang taglamig sa Korea ay hindi biro at sinanay silang mabuhay at mag-operate sa ganitong kalagayan. Lalaban sila hanggang sa huling tao. Ipinapakita nito na ang mga pinaka-elite na operatives ng North Korea ay malalim na indoctrinated sa layunin ng Supreme Leader at hindi basta-basta makikipag-ayos o susuko maliban kung talagang kinakailangan. Bukod pa rito, kakaiba sa isang Special Operations Force na matagal nang umiiral, ang North Korean SOF ay may dekadang oras para tutukan ng isang kaaway lamang. Hindi tulad ng US, China o Russia, walang dahilan o paraan ang North Korea para mag-project ng kapangyarihan sa ibang bansa. Wala rin silang makabuluhang internal rebellions at may iisang kapitbahay lamang na itinuturing na military threat. Dahil walang distractions at walang ibang competing objectives, halos unlimited ang oras ng North Korean Special Forces upang maghanda ng mga atake sa kilalang at madaling obserbahang target. Ang ilan ay pwede pang makita mula sa DMZ. Siyempre, hindi ito palaging maganda para sa kanila. Ang tunnel vision ay maaaring nakakaparalisa sa kahit anong puwersa militar at 50 taon ng tunnel vision ay ibang usapan. Ngunit kung kaya ng SOF na i-adjust ang kanilang taktika base sa bagong intelligence at isama ang mga bagong pamamaraan ng atake, pwede silang maging pinakadelikadong kalaban sa South Korea, nakatambay at naghihintay ng unang pagkakataon upang umatake. Sana ay hindi na kailanman malaman ng mundo kung magaling ba talaga ang North Korean Special Forces. Sa patuloy na pagtatayo ng depensa ng South Korea, US, Japan at iba pang bansa laban sa China at sa gayon laban din sa North Korea, posible na ang matagal ng inaasahang katapusan ng Korean conflict ay darating sa pamamagitan ng tahimik na paraan, sa halip na malakas na labanan. Ngunit kung sakaling muling sumiklab ang digmaan, nasa likod ng linya ng kalaban ang North Korean Special Operations Forces. Ano ang gagawin nila sa ganitong sitwasyon? Hindi natin malalaman maliban kung mapanood natin ito ng mangyari.